Gandang hapon mga kapatid. I hope and pray ay nandyan na po tayo. Okay, magtsaga na lang muna tayo sa live. I hope and pray meron tayong matutunan ngayong gabi. Ang ating paksa, kukunin natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 hanggang verse number 15, pero ang babasahin lang natin hanggang verse number 9. Okay? So, huwag na natin pakatagalin at layunin natin na maiksi lang yung ating mensahe lagi. Makasakali na mas marami po ang makinig at matuto sa salita ng Diyos. Okay, so kung meron kayong Biblia sa harapan, pakibasa natin ang simulan natin sa verse number 6, tapos bigyan ko na ng konting paliwanag, tapos puntahan na natin yung ating mensahe. Verse number 6 says, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall also reap bountifully. Okay, so sabi ng marami, ito po ay principle of giving. Kung konti ang itanim mo, konti ang aanihin mo. So dito po sa chapter na ito, sa bandang unahan, verses 1 to 5, doon po yung kinausap ni Pablo si Titus na kunin yung collection para sa mga santo. At verse number 6, dito na po tinalakay ni Pablo tungkol po sa yung title ng ating mensahe, Purposeful Giving. Mamaya, paliwanag ko kung bakit purposeful giving. Verse number 7, dito po yung kataga. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, sabi niya, as he purposed in his heart. Kaya binigyan natin ng titulo ang ating mensahe na purposeful giving. Purposed in his heart. Okay, so Sunday morning, part 2, Sunday evening, part 3. Okay, so purposeful giving, 1, 2, 3. So series po ng giving tungkol po sa verse number 8 says, And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. So, dito sa verse number 8, sinasabi ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, na kaya ng Diyos na ibigay ang mga biyaya sa atin para maging sapat yung mga bagay na meron tayo at sa bandang huli, tayo naman ay sumagana sa mabuting gawa. Okay, so layunin ng pagbibigay. Layunin po ng bakit provide ng Diyos yung kailangan natin para tayo makapagbigay at sumagana naman tayo sa mabuting gawa. Verse number 9, As it is written, He that disperses abroad, he that giveth to the poor, his righteousness remaineth forever. So, good works, pero sa harapan ng Diyos, katwiran. Kapag tayo po ay masagana sa ating pagbibigay, lalo na po yung binanggit niya, He that giveth to the poor. Okay, so mahalaga sa Diyos yung mahihirap. Okay? So tayo po yumuko at manalangin, tapos talakayin na po natin ang ating mensahe. Dakilang Diyos na banal, maraming salamat po Lord sa inyong kapahintulutan na sa pamamagitan ng FB, kami po ay nagkakaisa. Nagkaroon po ng cooperation ng mga members ng aming church upang sa gayon, Panginoon, ay maganap namin ang aming midweek prayer meeting sa pamamagitan po ng FB Live. Nawa Ama, ang inyong mensahe ay maging pagpapala sa amin. Ang inyong mensahe po ay makapagturo sa amin ng panibagong aral. At nawa Ama, huwag naming pahintulutan na hindi kami matuto sa mensaheng ito. Bagkus, maging sanhi ang mensahe na ito na mabago ang aming buhay, ma-improve ang aming spiritual life. Kaya Panginoon, hiling ko po na inyo nga pong basbasan at bigyan ng kapangyarihan ang inyong mensahe, ang inyong mensahero at ang makikinig ng inyong mensahe. Dahil ang lahat ng ito ay akin pong itinadalangin sa mapagpala at makapangyarihan pangalan ng inyong anak na Jesu Kristo. Amen, amen, and amen. Okay, so mga kapatid, kung napansin niyo medyo mas maganda yung ambience, yung liwanag kasi meron tayong ring light. Okay. Ini-improve natin ng konti ito ating broadcasting. Okay, so bago po talakayin, meron akong batchmate na nakipag-ugnay. Nagkaroon ako ng kaugnayan sa batchmate ko ng high school. Kaya babatiin ko lang si Emma, saka si yung isa, Susie. Okay?
Ah, so sila ay nakikinig ng ating mensahe. Batchmate ko, so mga kaklase ko nung high school sa Cagayan Valley Institute. Okay po. So, mga kapatid, sa verse number 17, ito po yung nakapagbigay ng idea kung bakit naging purposeful giving. Yung salitang purposeful, ang ibig sabihin, meron kang determinasyon, meron kang resolution na magbigay. Okay? At kapag tinignan natin kung merong determinasyon at meron pong resolution, of course, it is planned giving. So, purposeful giving is planned giving, plinano mo yan, prepared giving, pinaghandaan mo yan, and preferred giving. Yan ang pinili mo, kaya purposeful giving. At kapag binasa natin, pinag-aralan natin yung mga talata, mga kapatid, hindi basta yung layunin mo. Okay? Dito po sa verse number 6 and verse number 7, ine-encourage tayo ng Diyos na ang layunin ng puso natin, ilayon natin sa puso natin na magbigay bountifully. Hindi porke, sinabi ng Diyos, as you purpose in your heart. Kung ano yung layon sa puso mo. So, pwede akong magbigay ng konti. Kasi yun ang layon ng puso ko. Dito po sa verse number 6, sabi niya, he that soweth bountifully shall also reap bountifully. Kaya nung sinabi ng Diyos sa verse number 8, verse number 7, na he purposeth in his heart, ang tinutukoy ng Diyos, verse number 6, bountiful giving. Kaya yung purposeful giving is bountiful giving. Okay? At of course, bountiful giving dahil yung mga sinusunod na sinabi ng Diyos, lalong maunawaan natin. Dahil ang pagbibigay ay nakabase po sa biyaya ng Diyos na natanggap mo. Okay? So mga kapatid, planned giving, prepared giving, and preferred giving. So ang encouragement ng Diyos, kapag sinabi nating purposeful giving, God is encouraging each Christian to give liberally. Okay? Kaya po, why liberally? Bakit purposeful giving? Tatlong bagay lamang po ang ating pag-uusapan. Katulad ng aking binanggit, pinagsusumikapan natin na maiksi lang lagi yung mensahe. And I hope and pray, maiksi na, maliwanag, at meron tayong matutunan. Okay? So, bakit purposeful giving? Bakit determined giving? Okay? Dito po sa verse number 8, sinabi po, God is able. Okay? So, binabanggit dito yung purposeful supplier. Purposeful giving, dahil yung supplier ng ibibigay natin ay merong layunin. Kaya tayo binibigyan ng Diyos. Okay, madalas kong banggitin, bago ka makapagbigay, binigyan ka kasi ng Diyos. Okay? Kaya ka nakakapagbigay. Kaya dito, God is able to make all grace abound toward you, all grace, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So ang unang gusto kong iparating sa puso natin, ilagay sa isip natin, ay meron pong purposeful supplier. Meron pong determinadong supplier ng ibibigay natin. At makita natin the ability of the giver. Ano po yung abilidad ng giver? He is able. Able to what? Able to make all grace abound towards us. Kaya niya na ibigay sa atin ng masagana yung biyaya niya. Okay, hindi lamang yun. Makita rin natin sa talata, the abundance of grace. Ang kasaganaan ng biyaya, all grace abound towards you. So ang Diyos po, hindi niya sinusukat yung pinagkakaloob sa kanyang mga anak. Hindi niya po sinusukat kasi abundance eh. Abundance yung binabanggit dito. Hindi lamang yun, yung adequacy of supply. Yung kasapatan ng meron ka. Yung kasapatan ng supply ng pangangailangan mo. Kaya sabi niya, having all sufficiency in all things may abound to every good work. And of course, purposeful supplier, dahil meron siyang layunin kung bakit ibinibigay niya yung kailangan natin. Yung bandang hulihan, administration of good works and admission of gratefulness. Verse number 15. Para maging grateful po tayo.
Okay? So yan po ang unang bahagi ng ating mensahe. The purposeful supplier. Okay? Siya po ang supplier na kaya niyang ipagkaloob sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. Katulad ng aking binabanggit, kung ano mang meron tayo, galing sa Diyos yan. Hindi po galing kanino man. Huwag mong sabihin, kasi sa kakayanan ko, naging engineer ako. Hindi po. Dahil pinagkaloob ng Diyos sa iyo yun. Yung kakayanan, kanino galing? Galing sa Diyos yun. Yung katalinuhan, galing sa Diyos yun. Magaling kang mag-business. Kanino galing yung katalinuhan mo? Galing sa Diyos yun. Okay? So mga kapatid, dito po sa verse number 38 ng Luke 6, sinasabi sa atin, encouragement ng Panginoon sa atin, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shall shaken together, parang sinisiksik, running over, umaapaw, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet, withal, it shall be measured to you again. It shall be measured to you again. Okay, sinukat muli sa'yo. So, ibig sabihin, meron nang binigay sa'yo, susukatin muli sa'yo. Okay, yun po yung sinasabi. Kaya yung abilidad ng Diyos, ayon sa talatang binasa natin, yung abilidad ng Diyos is unlimited. Hindi po restricted. Kaya all grace abound. Okay? Hindi siya unhampered. Wala pong nakakapigil. Kapag ang Diyos gusto kanyang isupply, wala pong makakapigil yan. So unlimited, unhampered, and uninhibited. Wala pong unrestrained. Okay? So yan po yung kakayanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, God is able to make all grace abound towards you. So yung abilidad ng Diyos, sobra-sobra. Kaya God is encouraging us through His grace and by His grace that we as Christians should be giving liberally, generously para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay? So hindi lamang yun mga kapatid. Ang frame of mind dapat ng tao, hindi tayo nakafocus dun sa ibinibigay natin. Kasi kapag nakafocus ka sa binibigay mo, ang sinusukat mo yung nawawala sa'yo. Dapat nakafocus tayo dun sa biyaya ng Diyos na dumarating sa atin. Okay? Sabi nga na hindi ko makalimutan yung binanggit ng isang member sa Santa Rosa, God's economy is not man's economy. Kahit may pandemya, may kahirapan, okay, may mga tao na pinagpapala pa rin because iba yung ekonomiya ng Panginoon. Kaya kung ang tinitignan mo yung kakayanan ng Diyos, hindi ka manghihinayang na magbigay liberally kung kinakailangan. Okay? Kaya tignan natin lagi yung kakayanan ng Diyos dito, the purposeful supplier. Kung sakali man na ikaw mas marami yung biyayang natatanggap mo, okay? God is encouraging you. Kaya sinusupply ng Diyos yan para po sa kaluwalhatian niya. Admission, administration of good works, and admission of gratefulness. Para yung good works, bountiful giving is good works. At yung binibigay natin sa gawain ng Diyos, nagagamit yan. Sa kaluwalhatian ng Diyos, nagagamit yan sa paglago ng iglesia. At pagpapala sa maraming tao. So hindi lamang isinasabi sa talatang ito, the purposeful supplier, makita rin natin yung purposeful sufficiency of supply. Purposeful supplier, purposeful sufficiency, kasapatan ng supply. Yun po yung sinabing always having. All sufficiency. Always, lagi. Tapos having, all. Meron ka sa lahat. Okay? Sufficiency in all things. Lahat ng mga bagay. Okay? So dito po, makita natin provision from the supplier. Again, nabanggit ko na kanina, lahat ng meron tayo, provided yan ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon yan sa atin. So, anong gagawin natin? We must be encouraged na mag-administer po tayo or gumawa po tayo ng mabuti sa pamamagitan ng biyayang tinatanggap natin sa Panginoon. Okay? Hindi lamang yan mga kapatid, makita natin sa verse number 8 pa rin, having all sufficiency. Kung ang isang tao, ang isang Kristiyano, provided yung kanyang pangangailangan, yan po ay nagdudulot ng kapayapaan ng pag-iisip.
Kaya peace of mind because of the supply of the supplier. Nagkakaroon ka ng kapayapaan dahil yung mga bagay na kinakailangan mo ay sinusupply ng Diyos. Kaya po sabi ng Diyos sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ang layon ng Diyos, provide yung ating pangangailangan para makapag-focus tayo sa gawain ng Panginoon. Makapag-focus tayo sa ating good works. Kaya peace because of the sufficiency of supply. Okay, hindi lamang yun. Purposeful sufficiency of supply because of the performance. Kailangan ng performance. Kasi ang Diyos po, nilalang tayo muli para sa mabuting gawa. Kaya it is God's responsibility also to provide our needs that we may perform His business. Kaya yung needs natin, ipino-provide ng Diyos, God is able to make all grace abound towards you, para tayo naman na pino-provide ng Panginoon, sumagana naman tayo sa mabuting gawa. And again, ang pagbibigay ay mabuting gawa yan. Ang pagbibigay ng masagana, mabuting gawa yan. Okay? Kaya sabi ng Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Nabanggit na natin, binasa na natin kanina. So lastly, mga kapatid, nakita natin the purposeful supplier, purposeful sufficiency of supply, and lastly, mga kapatid, purposeful sequence of events. Makita natin sa mga talatang binasa natin, verses 6 hanggang verse number 9, meron pong sequence ng pangyayari at meron layunin yung Diyos. Makita natin yung layunin ng Diyos. So ano po yung sequence ng pangyayari? Una, ang Diyos ang unang nagpro-provide, the provision of abundant grace. Provide tayo ng Diyos ng abundant grace. So yan yung unang mangyayari. Katulad ng binanggit ko kanina, you cannot give kung hindi ka bibigyan muna ng Panginoon. Kaya yung sequence of events, unang kikilos ang Diyos. Halimbawa natin, merong talata sa 1 John na sinasabi, we love Him because He first loved us. So nauuna na humakbang ang Panginoon. Sa John 6, sinabi nila, Pedro, pinili ka namin, pero hindi, sabi niya, hindi, ako ang pumili sa inyo. At sa John 15, malaman natin yung dahilan kung bakit pinili tayo ng Diyos. Sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you and ordain you that you should go and bring forth fruit. See? So laging nauuna ang Diyos, and by Him all things consist. Sinasabi ng Colossians. So maliwanag po na yung provision ng Diyos nauuna bago tayo makakilos, bago tayo makagawa ng mabuting gawa. Nauuna ang Diyos na mag-provide ng ating pangangailangan. Provision of abundant grace from God. Then, anong kasunod? The padding or filling up of our needs. Kaya ang Diyos nagpro-provide ng kanyang biyaya para yung mga pangangailangan ng mga anak niya, ng mga Kristiyano, mapunan. Kaya nga, having all sufficiency in all things. Always having all sufficiency in all things. Kaya napakaliwanag po nitong talata. Always having. Laging meron. All sufficiency in all things. Kapag sinabing in all things, so hindi lamang material, hindi lamang financial, hindi lamang spiritual, so lahat ng aspeto ng needs mo. Kaya ng Diyos na gawin yan. Ano lang ang kailangan natin gawin? Magpasakop tayo sa Diyos. Kaya kung sakali man na nakikita mo na parang kulang yung buhay mo, well, ang Diyos gusto niyang i-provide lahat ng pangangailangan mo. Ang dapat nating itugon, faith, faithfulness. Faith, fear, and faithfulness. Tiwala sa Kanya, takot sa Kanya, at katapatan sa Kanya. Kung gagawin natin yan, I believe ang Diyos hindi magkukulang. Kulang yung ginagawa mo, kulang din yung dumarating sa'yo. Pero sabi niya po dito, always having all sufficiency in all things. Lagi, lahat ng kapupunan sa lahat ng bagay. So ganyan po, padding or fill up of our needs. Then pangatlong sequence, itong sinasabi ng verse number 8 pa rin, performance of abundant good works. Kailangan may performance. At laging, alam naman natin, lagi nating nababanggit dito.
Sa pagsisisi pa lang, sabi nung isang talata sa Acts, I believe Acts 26, do works meet for repentance. So laging make good works. Sabi ng Ephesians 2:10, created in Christ Jesus unto good works. Kaya performance of good works. Kaya sabi sa bandang hulihan, verse number 8, may abound to every good work. Sumagana ka sa mabuting gawa. Kaya performance of abundant good works. Abundant, hindi lang iisa. Maraming good works ang sinasabi dito. Okay? May abound to every good work. So, hindi lamang yun, mga kapatid. Sa verse number 12, sabi po, for the administration of this service, ano po yung service? Giving. Okay? Bountiful giving. Not only supply the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. So, pleasing or gratefulness to God. So, yan yung sequence na gustong mangyari ng Panginoon. I-provide niyo ng Diyos yung pangangailangan mo ng abundant grace, subalit inaasahan ng Diyos na mag-perform ka ng good works at maging mapagpasalamat ka. Kaya, purposeful sequence of events. God will always provide. God is able to make all grace abound towards us. Para yung pangangailangan natin, mapunan yung pangangailangan natin, para po makapag-perform tayo. Pero pastor, hindi naman napupunan yung pangangailangan ko, katulad ng binanggit ko, kung gagawin lang natin ng tama itong sinasabi ng Diyos sa Bible, naniniwala po ako, pwedeng mangyari itong ating pinag-uusapan dito. We can be bountiful givers kung gagawin natin itong gusto ng Diyos na mangyari. At bilang pasasalamat sa biyaya ng Panginoon, I believe dapat masagana lagi tayo pag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon. Okay? Kaya sabi po ng 1 Corinthians 15:58, ang sabi po, therefore my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay? Kaya yung Panginoon, kung sakali man na ano man yung provision sa'yo, sa tingin mo maliit, pero nandun pa rin yung inaasahan ng Diyos na tayo po ay mag-perform ng good works. Kung malaki, purihin ang Panginoon. Pero isa po ang sinasabi, ang pinapahayag ng Diyos dito sa Malachi chapter 3. Tuon natin yung ating tingin. Sabi po ng Malachi chapter 3, will a man rob me? Yet you have robbed me. Sabi po ng Panginoon, ang kausap dito ng Panginoon, yung mga tao ng Diyos sa Lumang Tipan. At tayo naman yung tao ng Diyos sa Bagong Tipan. Yung mga totoong Kristiyano, mga tao ng Diyos sa Bagong Tipan. Okay? But you say, wherein we have robbed thee in tithes and offering. Okay, marami pong mga ngaral na sinasabi nila, wala na daw yung tithes and offering. Hindi binanggit sa Bagong Tipan, pero hindi rin naman binawal sa Bagong Tipan. Okay? Hindi yan binawal. Basahin mo ang buong Bagong Tipan. Wala pong pagbabawal na magbigay ka ng ikapu mo. Actually, sa Bagong Tipan, more than 10% ang requirement ng Diyos. Bakit? As He prosper you. Habang ikaw ay pinoprosper ng Panginoon, dapat nadadagdagan yung giving mo sa Panginoon. Nung ikaw ay may 1 million, ganun lang ang giving mo, naging 2 million, dagdagan mo yung giving mo. Yun ang ibig sabihin nung according to your prosperity, according sa pag-prosper ng Panginoon sa'yo. Okay, verse number 9, Malachi 3:9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this full nation. Okay, sabi ng verse number 9, makita natin na nagalit yung Diyos. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this full nation. So ang Panginoon nagagalit dahil sa Diyos nanggaling ang lahat ng meron itong mga tao na ito, pero ipinagkakait nila sa Panginoon yung karapat-dapat sa Diyos. I believe nung Tuesday, kahapon, habang kami nagkikwentuhan nila Brother Eman, ni Brother Jess, may naikwento po si Brother Eman. Ang sabi niya, meron daw isang businessman. May isang mayamang businessman. At itong mayamang businessman, tinawag niya yung isang tao na walang-wala, mahirap na tao. Okay, sinabi niya doon sa mahirap na tao, gusto kitang gawing business partner. Sabi ng tao, paano mo ako maging business partner? Mahirap po ako. Wala akong pwedeng i-invest sa'yo.
Sabi nung mayaman, hindi ka mag-i-invest, wala kang i-invest ni kusing. Okay? Pero ang gagawin mo lang, pamamahalaan mo itong aking business. Okay? So, pinamahalaan ng mahirap na tao. Yung mahirap na tao, matalino, so napalago niya yung business. Tapos, ang requirement lang, ang hinihingi lang nung mayaman dun sa taong ginawa niyang partner sa business niya. Sabi niya, kung anuman ang magiging profit, kung anuman ang magiging tubo ng business, ibigay mo sa akin yung 10%. Okay? 90% sa'yo, 10% sa akin. Okay, alam nyo, nung lumago na yung business, lumaki, malaki na yung kita ng business, naging greedy po itong mahirap. Nagkapera na, naging greedy. Sabi niya, bakit ko ibibigay sa kanya ang 10%? Ako ang nagpagod ng lahat. Ako ang nagpalago nitong business. Ako ang nagtrabaho, siya walang ginawa. Tapos bibigyan ko siya ng 10%. Okay, naging walang utang na loob yung taong mahirap. Sabi ni Brother Eman, minsan ganun yung tao. Na sa totoo lang, mga kapatid, mga nakikinig sa akin, lahat ng meron ka galing sa Diyos. Kung sakali man na ikaw ay may pagpapala, materially, physically, financially, hindi masama na ibalik mo yung para sa Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos yung pera natin, pero kailangan ng gawain ng Diyos yung pera ng mga Kristiyano. Saan natin kukunin yung pangangailangan ng ministry? Sa mga hindi Kristiyano? Hindi po. Sa anak ng Diyos, sa Kristiyano. Okay? Huwag tayo maging greedy. Katulad nitong mahirap na ito. At ito po ang pakatandaan natin. Pwedeng bawiin ng Diyos ang lahat ng meron tayo. Pati na yung buhay mo. Kaya kung titignan natin, simula sa buhay galing sa Diyos yan. Simula sa kalakasan galing sa Diyos yan. Simula sa katalinuhan galing sa Diyos yan. Simula sa kalusugan sa araw-araw galing sa Diyos yan. Sa hangin na hinihinga mo araw-araw galing sa Diyos yan. Wala kang puhunan kahit katiting. Lahat ng biyaya yan. Kaya sabi niya, God is able to make all grace abound towards you. That ye always having all sufficiency in all things. Kasi yung all things na meron ka, galing sa Diyos yan. And I hope and pray na ma-realize natin na maraming beses na natin pinagkaitan yung Panginoon. At itong mensaheng ito, purposeful giving means, give liberally doon sa nagpala sa'yo. Okay? Magbigay tayo ng masagana sa Diyos na nagpapala sa atin. Katulad ng binanggit ko, hindi kailangan ng pera ng Diyos, pero yung gawain ng Panginoon, maraming pangangailangan yan. Lalo na po yung mga missionary. Okay? At huwag natin kalimutan itong sinasabi ng Luke 6:38. Give, and it shall be given unto you. Ibinigay na nga ng Diyos sa iyo yung ibibigay mo. At ang gagawin lang ng Diyos, sinusubukan kung anong uring puso meron ka. Kaya sinasabi niya, give and it shall be given unto you. Nauna siyang nagbigay sa iyo, kaya sinasabi niya, ihandog mo yung binigay ko sa iyo. At lalo kitang pagpapalain. Sabi niya, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give unto your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Okay? So mga kapatid, magkwento lang ako ng isang buhay ngayon sa ating pagtatapos. Okay, meron pong nag-a-attend sa atin, sila Richard and Abigail. Sila po, nung dumating dito sa Gaba, nag-start sila ng mission, ng negosyo. Alam niyo po, lately, nagtatanong sila, baka merong property na pwede lang bilhin. Pinalago ng Diyos yung buhay nila. Pinalago ng Diyos sila spiritual, pinalago ng Diyos sila financial. Kasi dati ay isang bahay lang inuupahan nila, ngayon 2 bahay yung inuupahan nila. Okay, tapos nakapaglabas sila ng kotse, ngayon naghahanap sila ng property na bibilhin. Alam niyo po itong mag-asawa na ito, kaya pala umuwi sila sa Tarlac para dalhin yung kanilang tithes doon sa church na kung saan sila member. So sila po ay tither. Lahat ng kilala kong Kristiyano na nagbibigay ng tapat sa Panginoon, naghahandog ng tapat sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos.
Kaya itong mensahe na ito, ini-encourage tayo na magtapat sa Diyos. Itong mensahe na ito, ini-encourage tayo na magbigay ng layunin ng puso natin na magbigay ng masagana sa Diyos. Dahil hindi mo matatawaran kung paano ibalik ng Diyos sa iyo ang iyong ibinigay na galing din sa Kanya. Sabi nga ni Brother Eman, hindi atin kung anong meron tayo, sa Diyos yan, pinapamahalaan lang natin. Tama po si Brother Eman. Tandaan natin mga kapatid, purposeful giving dahil yan ay kalooban ng Diyos at yan ay pamamaraan ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos itong katotohanan na ito kung hindi niya kalooban ito at kung hindi niya pamamaraan. At ang layunin ng Diyos, tayo po ay pagpalain. Tandaan po natin yan. Kaya ine-encourage tayo na magbigay ng tama, magtapat sa ating pagbibigay dahil gusto ng Diyos na lalo tayong pagpalain. Although, sabi ko nga, galing sa Kanya yung binibigay mo. So I hope and pray, binago ng Diyos ang ating puso, binago ng Diyos ang ating pananaw pagdating po sa paghahandog sa Panginoon. Okay, basahin natin paulit-ulit itong mga talata na ito. 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 hanggang verse number 9. At sana maunawaan natin ng lubos na ang Diyos po hindi nag-uutos ng isang bagay kung hindi gusto pa niyang pagpalain. Okay? So maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Lord sa inyong kabutihan. Lalo na po Ama sa kapahintulutan nyo na maipahayag ang katotohanan. Hango po dito sa 2 Corinthians chapter 9. Salamat po Lord na nagkaisa muli kami bilang iglesia para po sa gawain ito. Nawa Panginoon, patuloy niyong ibuhos ang inyong pagpapala, ang inyong protection sa bawat isa sa amin. At tulungan niyo nga po kami, Lord, na sa pamamagitan ng inyong salita, kami po ay lumago espiritual hanggang sa punto na kami po ay maging mabuting Kristiyano, matapat na Kristiyano, at masigasig na Kristiyano. Dahil ang lahat ng ito ay akin pong idinadalangin sa mapagpala at makapangyarihan pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Punta po tayo sa ating synchronized prayer. Kung gusto nyo, sa susunod, mag-text lang kayo sa inyong mga prayer requests sa mga kapatiran. Meron tayong chat room sa mga babae, chat room sa mga lalaki. God bless you all.